Kuya Regan. Ayan mga kalingap, welcome back po sa aking YouTube channel. And ang oras ay mag-11 na po mga kalingap. So kanina pong umaga, pinuntahan natin yung kubo, nag-update tayo na wala na doon sila Kuya Uwe and si Kay Dudong. So ngayon, ang update po natin is si Dudong ay nandun pa rin sa kubo. And ang mga kasamahan namin, si Alex, si Jan Rivera, si Victor na muna ang nag-vlog para kay Dudong. And ayun, pumunta sila doon kina Nanay Francia doon sa pabahay and sa iba pa pong mga beneficiaries si Dudong, kasi si Dudong po ay hindi pa rin po makabangon or nakakabangon naman si Dudong, kundi hindi pa siya pwedeng mag-ayuda kasi yun nga, masama pa rin yung pakiramdam niya hanggang ngayon. Babalik po ako ng doon sa kubo para bisitahin at samahan sila Dudong doon kasi wala siyang kasama doon. And yun lang muna ang ating update ngayon. And papunta na ako sa kubo mga kalingap. Ayan na mga kalingap, papunta tayo sa kubo. Isang kanto lang, dito na tayo sa kubo. Napakalapit lang po ng bahay namin kay Dodo. And malaking bagay and advantage po ito sa aming lahat. Ganun din po yung nilipatan nila nila Kalingap Victor, lapit lang din. Tahimik na dito mga kalingap. Mga kalingap, and yan kagagaling ko lang doon sa sa sentro kasi bumili kami kanina ng gamot. Ayun nga, pinakita ko sa inyo kanina, nakahiga na si Rowell, uminom na siya ng gamot. Paracetamol po yung inom niya muna sa ngayon, and yung maligamgam na tubig na may kalamansi ininom niya. Yun po yung ininom niya muna sa ngayon. Ayun, balik sa paghiga. Bali kami po ni Justin yung nandito ngayon na nagbabantay kay Rowell. And yun sila Alex, Victor, and Jan Rivera yung nag-ayuda at nag-asikaso sa pabahay ni Rowell mga kalingap. Grabe yung siguro sa init, kasi grabing init talaga. Yan, at sa sobrang init, tapos minsan kasi nalilipasan din kami ng pagkain ba, kasi yun nga, sobrang busy. Minsan hindi natin maiwasan na papainom ng tubig na malamig, ganun. Pero at least makapagpahinga na si Rowell. And yun, higa. Problema lang kasi talaga kung kailan na umuwi na sila Tita Marichu, wala dito sila Kuya Uwe. Saka naman siya nagkasakit. Sana bukas okay na siya mga kalingap. So yun na, kami muna yung nagbabantay sa kanya sa ngayon dito. So may kanya-kanya kami muna obligasyon. Babalik-balik po ako dun sa bahay kasi may pinapagawa naman ako doon. And dito tinitingin na natin si Dodong. Nandun naman po si Justin. Mamaya gigisingin namin para magmerienda. Siguro bili na lang ng lugaw kasi nahirapan siya maglunok. Kaya yung ubo niya, grabe. Justin ganun din, umuubo din. Grabe sa panahon talaga. Ito, grabe init to. Yan mga kalingap, si Justin yung partner ko dito ngayon. Kami yung nakatoka dito sa bahay para samahan si Dudong. Kasi siya yung bumili ng gamot ni Dudong, paracetamol. And kami muna yung nag-asikaso
pakain. Mamaya gisingin namin para pakain ulit. Sabi ko nga mag-ano tayo ng lugaw. Kaya ngayon, maganda yun. Kasi masakit lalamunan niya eh. Oo, pati si Justin ganun din. Tama din lalamunan ito. Kumusta na si Roy? Nagising ba? Hindi pa? Hindi pa. Nalagnat yata eh. Nalagnat pa rin po. Ayan, dahil siguro sa sipon. No? Init, grabing init dito mga kalingap. Sa ngayon, sila Alex na lang muna. Yung ayuda. Kaya, baka mamaya pa yon sila. Buti na lang mayroong, may mga kasamahan tayo na, yun. 3 sila doon. Kami naman dito ni Justin. Wala natira dito. Si Alpin naman ay nagpa-check up din. Ay naku, puro irido. Si Alpin nagpa-blood chem po. At nagpa-test siya ng kanyang sugar. Kaya kami lang muna dito ni Justin. Kanina, anong oras na siya gumising kanina? Mga ano na yun, mga nagbaba dito. Nangingitan yata sa taas. Magbaba siya alas 8. Pinaalmusal namin. Yun. Pakatapos mag-almusal, natulog. And nagising ulit. Kunting subo. Oo, hirapan siya maglunok eh. Mga alas 11 yata yun, no? Tama. Mga alas 11. So, ganun ng gamot. Tapos after niya mag-lunch, inom ng gamot. So siguro mamayang gabi pagka di inom ulit ng gamot. Eh yun nga, di tuloy siya makapunta kina Rachel. Kasi baka mamaya makahawa pa siya doon, di ba? Mamaya makahawa pa siya doon kina Rachel. Lalo na si Rachel may may sakit din. Tapos pag pumunta siya doon, mahawaan niya si Rachel, mas lalong mamumroblema tayo. Kaya buti na lang nandun din sila Daddy D, yung mga pamilya niya, nandun si mga kapatid niya tsaka papa niya. Si Ruel walang kasama, siya lang mag-isa dito, kaya buti nandito yung tropa na nag-aasikaso sa kanya. Wala pati sila Kuya Uwe. Umalis na sila kagabi. Kaya wrong timing. Magbibiyahe pa naman kami puntang Davao, kaya kailangan na gumaling siya bago man lang Tsaka mayroong di ba magkakaano tayo, ribbon cutting. Ribbon cutting saka mga ipapidig. Ribbon cutting and papiding. Sarado dyan bro. Yung kabila. Kasi yan. Sarado, may lock. Kanina hindi ako makapasok eh. Wala, hindi ako pasok. So ayan mga kalingap. Yun ang update natin ngayon kay Dodong sa sitwasyon ni Dodong. Doon daw yata, sa ilalim yata. Nang yan. Yan update natin kay Dodong. Ha? Plywood? Saan galing? Plywood ba doon? Meron doon sa loob ba? Doon ha. Yun ang gagawin. Okay. Maharang yun. Okay. Sige. Magdala sila ng kuhan. Pero plano. Yan, pabalik-balik lang po ako doon kasi may pinapagawa din doon sa bahay. And dito, check kay Dodong. Yun, yun, monitor lang kami. Tapos, buti na lang sa baba na siya natulog. Sa taas, mainit dun. Oo, mainit sa taas. Tapos, di namin mamomonitor doon sa taas. Samantalang dito na mamonitor namin siya. Yan, mamaya paghanda namin ng merienda para sa pamerienda niya, at siguro inulit ng gamot pagka hindi pa maganda yung pakiramdam. Na siya, inom na ng malinggam-gam na tubig na may kalamansi. Yan, at sabi nga maglimonada kasi pati yung panlasa niya iba rin iba daw yung panlasa niya, walang gana siya kumain kasi iba yung panlasa niya, mga kalingap. Kailangan talaga na makapagpahinga. May papiling kami bukas, di ba? May papiling tayo bukas. Mas well, 23. 23, ano ngayon? 21? Hindi yata.
21 o 22, ayun. Dito. Sa 23 po, may papiding kami. So, Sa kanya dapat, yun, dapat okay yun siya. ayo, 21 pa lang. Ay, so, bukas 22. 22. So, dapat next day, okay na siya mga kalingap. Kasi may papiding yung Darak with Rachel, no? Sa kanya papiding yun. So, kailangan magaling na siya. Kasi, yun. Medyo wrong timing talaga kasi wala sila Tita Marichu. Wala kang mag-aalaga sa kanya. Buti, nandito kami. Ano lang yung dress? Ha? Dapat lang na makapagpahinga lang na maayos eh. Oo. Papahinga lang yan. Sa init lang yan kahapon siguro. Yung bigla lang. Kahit po kasi sobrang init po kahapon. Tapos sa sobrang busy namin ganito yung mga kalingap. Umaga, hindi kami nakapag-almusal. Tapos hindi rin kami nakapagtanghalian. Nakapagtanghalian kami pero wala sa oras. Hindi tamang oras. Kasi doon kami kina Nanay Francia plus kay Erica plus kay kina Laika. Punta kami doon. So namalaya namin alas 3 na. 3:30 kami nakapag-lunch. Opo mga kalingap. Siguro parang napasma ba? Ano ba yun? Nalipasan ng pagkain. Plus ang init pa. Bigla yun. Yun bigla. Tapos yun nga yung siguro yung tubig na binili din namin, isa pa yun. Kasi na sa sasakyan eh. Baga nainitan na. No? Isa rin siguro yun sa buti na lang ako kahit ako mga kalingap medyo namamalat yung boses ko eh. Kakanta pa naman sana ako. Nag-aamat ka na. Hindi, good vibes lang po mga kalingap kasi lalo nga ito may mga nararamdaman tayo tapos pagka talagang sineryoso natin masyado at inalagaan natin yung ating sakit mas lalong tatagal yan at mas lalong maggagrabe. Kailangan idaan-daan na lang natin sa tawa-tawa ba para yun, hindi mamahay sa ating katawan yung sakit na yan. Yan pero kakanta nga sana talaga ako kaso nga lang yun namamalat nga dito para yung paglunok ba parang may nakakasagabal syempre pag yung boses natin pag may ganon hindi maganda yung lalabas nun pause kaya yan inom ako kanina ng buti ako kanina maligamgam tapos nilagyan ko ng puting asin nagbumug ako kaya medyo okay na tapos ako ng kalamansi. Main ako ng kalamansi. Kaya medyo okay na yung lalamunan. Yung si Dodong kasi may kasamang lagnat yung niya eh. Yung dumapo sa kanyang sakit. Ito kanina umuubo din eh. Inom lang ng maligamgam na tubig. Yun. Nasa lalim yung lagnat ko eh. Ganun talaga yung lalo na pag linalamig ka tapos di ka pinagpapawisan. Ganun si Dudong eh. Linalamig siya tapos di pinagpapawisan kaya yun nangyari sa kanya parang sa ilalim yung init ng katawan yun eh. Hindi nakakalabas. Dapat makalabas yan. Sa amin kasi pagka ganun pinaliliguan. Ewan ko lang sa kanila ayaw natin makialam sa ganyan kasi baka mamaya magka-problema pa. Nag-contact naman si Tita Marichu. Update kami sa kanila kasi wala silang alam kung ano nangyayari dito. Yun. So ayan mga kalingap, yun ang update natin ngayon kay Dudong dito sa sa sitwasyon niya dito sa Kubo at yung nangyayari ngayon sa grupo kung ano yung schedule. Yun, sila Alex, Victor, Jan Rivera, yung nag-ayuda para kay Dudong. Sila nag-vlog, kay Nanay Francia sa pabahay doon. At kami naman yung dito, nakatoka na nagbabantay kay Dudong. At si Alpi naman yung nagpa-check up para sa kanya kasi mataas yung blood sugar. So, yan, talagang para-paraan na lang. Gawa na lang kung ano yung dapat para sa, siyempre, bawat isa, tulungan na lang ba. So yan mga kalingap, paalam na po at update na lang po kami sa susunod na oras or araw kung ano yung mangyayari at ano na ang nangyayari kay Dudong sa niya ngayon, sitwasyon.
And yun, paalam na po. Bye-bye. Pray na lang po tayo. Oo, yun, pray na lang. Dasal na lang Siyempre. natin si Kuya na Oo, yun lang ang matutulong natin. maka-recover ng maaga. Yun, pag-pray natin at makarecover ng maaga. Tsaka ano, iwasan na lang natin yung mga komentong hindi maganda. Kasi yung naapektuhan yung dalawa. Yung mga komento na lang natin yung makakatulong lang ba. Huwag na tayong magkomento ng ikakasama, no, ng dalawa. So, yan. Hanggang dito na lang po muna, mga kalingap. Bye-bye po, mga kalingap. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata. Sa adventure ay isasama ka, kabutihan lagi ang dala. Saan man magpunta, Kuya Regan